Hello guys! Welcome to WM Tech, and para sa unang video natin ngayong 2024, re-reviewin natin itong bagong Muso E600 SE Ergonomic Chair. Ito yung isa sa mga bagong model sa E600 family ni Muso at yung Muso E600 Pro na re-reviewin din natin dito sa ating channel soon. So, unahin muna natin yung price ni Muso E600. Ang SRP nito ay 11,000 pesos at meron din silang ongoing promo ngayon na kung saan pag ginamit nyo yung link sa description at voucher, ang final price na lang niya ay 8,890 pesos na lang at meron din siyang free carpet at cleaner. So, exclusive lang po yan sa website ni Muso Philippines at hindi yan gagana sa ibang online shopping platform. So, bakit po mas okay bumili sa website ni Muso? Mabibili nyo din tong chair na to sa Lazada at Shopee, and yes, makakamura kayo, pero 1 year limited warranty lang ang makukuha nyo at maghihintay din kayo ng sale every month. Unlike dun sa website ni Muso na anytime pwede nyo magamit yung voucher at full 2 years warranty at may free replacement ng parts except nga lang doon sa mesh body. So pagdating naman sa shipping ni Muso E600 SE, dahil marami rin nagtatanong doon sa previous review ko, super bilis lang din ng shipping nito. From warehouse nila to Caloocan, I think Laguna to Caloocan, halos 2 days lang nila na-deliver yung chair na to. And pwede nyo naman siyang i-monitor sa account nyo once na ma-order din yung item at meron din namang email notification niya. So available sa tatlong kulay itong si E600 SE. Meron itong pink na sample natin ngayon. Meron din siyang gray at green. Si Muso E600 SE ay ang basic version ni E600. Ang pinagkaibahan nito kay E600 ay inalis nila yung footrest at saka yung hanger sa likod. Tapos ginawa nilang spring cushion itong seat na I think for me mas comfortable. XL size lang ang option ni E600 SE. Kaya nito ang max weight na 150 kilos at suitable sa mga taong may height na 150 cm to 180 cm. So pagdating naman sa quality ni E600 SE, most of the parts nito ay plastic. Yung sa headrest, sa body, at sa 5-star wheelbase. Except na lang syempre doon sa gas lift at sa metal base. Yung 3D mesh headrest ni E600 SE ay adjustable ng 45 degrees up and down. Meron din siyang 5 cm up and down height adjustment at 3 cm front and backward adjustment para masuportahan ang inyong leg. Yung mesh back support din niya ay super okay, hindi siya saggy at firm yung mesh niya. Enough para masuportahan ng maayos yung likod nyo. So sa mesh lumbar support niya ay meron itong 3 position adjustment. Yung mechanism niya ay simple lang. Kapag pinihit nyo ng clockwise yung control niya, ay lalambot yung lumbar kapag sumandal kayo. Kapag naman counterclockwise ay titigas yung lumbar at kapag sumandal kayo ay para itong nakausli at susuportahan niya yung lumbar nyo sa likod. Hindi siya kagaya ng iba na kapag pinihit mo ay nag-a-adjust talaga yung lumbar, nag-extend or umuusog sa likod. Pero kahit ganun, okay pa rin naman, fit pa rin naman sa likod ko. Kaso yun nga lang medyo nakukulangan ako sa option ng adjustment. Dito naman sa 3D armrest niya, plastic din siya at hindi ganun kalambot pero comfortable pa rin. Pwede nyo siyang ma-adjust ng up and down, front and backward, at rotate left and right depende sa gusto nyong position. Ito naman yung pinagkaiba niya kay E600. Dahil nga inalis nila yung footrest at hanger, ginawa ni Muso na spring cushion yung seat at isa sa pinaka-comfortable na seat ito na nasubukan ko. Kung papipiliin ako alin sa dalawa, mamahaling gaming chair or versus ito, mas pipiliin ko pa rin ito dahil sa comfort na nabibigay niya compared dun sa gaming chair. Siguro kung may suggestion lang ako, sana medyo hinabaan nila ng onte yung seat. Kung mapapansin nyo, medyo bitin siya sa akin kahit pa sinabi ni Muso na pasok siya sa height ko. So medyo nakakangalay lang talaga siya sa binti kung nakaangat yung paa nyo sa side. At ingat-ingat lang din tayo dahil yung tatlong color option niya
ay medyo madumihin din talaga. Lastly, si E600 SE ay pwede nyong i-recline ng up to 120 degrees. So wag po tayong mag-expect ng 180 degrees dito dahil office chair po ito. Pwede nyo din siyang ma-adjust yung seat height niya hanggang 19 inches mula sa sahig at ang pinakamababa naman niya ay 15 inches mula sa sahig. Meron din siyang 2-in-1 control na kung saan pwede nyo ma-adjust at ma-lock yung height at recline niya. Yung leg wheels naman niya, gaya ng sabi ko kanina, ay plastic pero same siya sa A600 na gamit ko araw-araw for 8 months na wala namang issue kahit plastic pa yun at super stable din niya. Meron din itong SGS certified gas lift para masuportahan yung weight capacity niya at PU coated wheels para sa smooth na gliding ng chair na to. And by the way, wala rin talaga akong issue dito sa stability nito. Gamit ko siya for almost 2 months araw-araw and hindi naman ako natumba or para ako matutumba kapag sumasandal ako. So dito naman tayo sa pinaka-importante pagdating naman sa comfort. Dahil nga ergo mesh chair ito, wala naman akong issue na na-experience at mas nagustuhan ko pa nga yung spring cushion nito compared doon sa A600 na mesh yung upuan. Yun nga lang, ang complaint ko lang talaga is hindi nga pasok yung binti ko kaya may times na nakakangalay at kailangan kong iangat yung binti ko kaya napapa-Indian sit ako habang nakaupo, which is hindi maganda. Sa back part, halos same lang din. Wala akong issue dun sa lumbar at wala na akong back pain din na na-experience kagaya nga ng sinabi ko doon sa review ko doon sa A600 na kaya ako nagpalit. Pero syempre, depende pa rin yan sa sitting position mo at ang kagandahan lang dito is hindi na siya mainit sa likod. Even yung pinalit nilang spring cushion, hindi rin siya mainit sa puwet or sa binti. Hindi kagaya ng mga gaming chair na medyo, alam niyo na, nagpapawis or minsan nakakangalay din talaga kapag nakaupo ka ng matagal. So sa halos 2 months na paggamit ko dito kay A600, wala naman akong talagang major issue na experience dito even sa installation. Medyo nalito lang din ako doon sa part ng kung saan makokontrol mo yung height adjustment at recline dahil nagtaka ako bakit isa lang siya. So inisip ko may kulang na part, hindi na ship, so kinontak ko sila and then na-realize ko na pinag-isa nila yung control doon sa part na yun. So para sa final part ng video review na to, highly recommended si Muso E600. Pero make sure lang na compatible sa inyo yung ergo chair kung bibilihin nyo ito. Kung kayo ay hindi naman ganong katangkaran siguro or kung babae ang gagamit, goods na goods ito para sa inyo. Pero kung lagpas kayo 5'6" po gaya ko, I suggest na go with the E600 or E600 Pro para mas mahaba ng konti yung seat. Pero don't get me wrong, madali pa rin tong gawa ng paraan kung gusto niyo talaga si E600 SE dahil sa spring cushion niya. Gamit lang kayo ng footrest at solve ang inyong problema. So, syempre, the best talaga ang Ergo Chair o si E600 SE para sa mga katropa nating work from home at gaya ko rin. So, gamit ko na to halos buong araw din for 2 months nga. Araw-araw ako nakaupo and itong E600 to wala naman akong discomfort na na-experience. Yun nga, kagaya lang nasabi ko, napapa-Indian sit ako, lalo na kapag matagal dahil nga medyo mahaba yung binti ko. Pero madalas gumagamit na rin ako ng footrest para maging maayos yung posture ko, lalo na sa likod para hindi ka maapektuhan. At napaka-importante ng health natin, lalo na kapag nakaupo ka ng buong araw. Overall, comfortability, quality, features, at price, sulit na sulit itong si E600 SE, lalo na yung spring cushion niya na super lambot at yung comfort na nabibigay niya overall. And that's it para sa review ng Muso E600 SE. Kung may tanong kayo, comment below para masagot din natin yan. And abangan nyo din po yung susunod na review natin doon naman sa Muso E600 Pro. So malapit na po yan. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, make sure to hit that subscribe button at notification bell para updated kayo. At malaking tulong din po sa amin yan. Hanggang sa susunod na video, paalam.